Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, good morning sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa ating live ngayon dito sa Straight to the Point. Straight to the At point! sa umagang ito, may tatalakay naman po ako dahil si Jeffrey Rinian po ay naglabas po ng kanyang video na kung saan nalukapa daw niya ako. Nalukapa daw. Talaga bang nalukapa ako ni Jeffrey Rinian o akala niya lang yun? Okay. So, pakinggan natin si napanood ko na yung video pero ipapaliwanag na natin ano. Okay, naglabas si Jeffrey Rinian ng video kung saan meron siya nalagay na caption, ang pagkalukapa ni Jundo. Yung Jundo niya parang spelling parang Marilu. Okay. So, meron tayong tatalakayan ngayon, no, na isang niya, nalukapa daw niya ako sa aming debate kahapon kasi ang tema kasi maghahamon kasi siya ng tema. At yung hinahamon niyang tema, yung sa tingin niya is tagilid ang CFD at lamang na siya. Kaso yung temang hinamon niya kahapon nagkataon talaga na kaya tintindigan pero hindi sa paraang gusto niya. So, naririnig ba yung ingay ni Divine sa likod? Maingay si Divine sa likod eh. Pinapahina ko yung cellphone niya. Ayaw niya pahina yung cellphone niya eh. Okay, magsimula na po tayo. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Kahapon sa debate naman dalawa ni Jeffrey Rinian nagsagawa siya ng isang challenge. Kasi sabi niya kasi, kaya ko ba raw tindigan sa Biblia? No? Kaya ko ba raw tindig... Ingay, Divine, sa bahan nyo eh. Na. Okay. Naku, malakas. Ito talaga si Divine, kahit kakailan talaga napakakulit. Ayaw niya yung yung mahina, naririnig ba sa background, yung background ko sa niya, yung kanyang ingay? Sabihin ko lang to sa mga viewers, basa muna ko ng comment. Sabi ni ni Ipen Casamera Isenya Mayo running SDA sa Reels o niya pagdebate musukod gyud ang IQ nga low level. Sakto. Sakto. Kalain mo, napapaliwanag ko ito Kalain mo, tinanong niya ako, kaya mo bang tindigan sa Biblia ang aral mo na ang mga apostoles ay pari ng Romano Katoliko? Kaya mo bang tindigan o hindi? Sabi ko, kaya kong tindigan. Pero wag mong kalilimutan na ang ating napag-usapan, Biblia at mga referensya. Ang mga SDA kasi pag-aral ng Katoliko pinag-uusapan, takot sila sa referensya. No? Mahal lang ng mga SDA yung referensya pag-aral nilang pinag-uusapan. Pero pag-aral ng Katoliko pag-uusapan, hate na hate nilang referensya dyan. Alam niyo kung bakit? Dahil dyan pa lang, lugi na sila. No? Straight to the point! Live! Ngayon, natin pagpatuloy yung niya kahapon. Sabi niya sa akin kasi,
kaya ko ba raw tindigan sa Biblia na ang mga apostoles ay pare ng Romano Katoliko? Ang sagot ko naman, kaya kong tindigan, syempre. Ano yung aking batayan? Ang aking batayan, ito sinasabi dito sa ano sa 1:20:23. O napakaliwanag nito eh. Tingnan niyo 1:20:23. Ano sinasabi diyan? Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So, sa talatang yan, maintindihan na yan ay kumpisal. Bakit? Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, kung patatawarin nyo kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Paano patatawarin kung hindi kayo hihingi ng tawad, hindi ba? Pangalawa, at kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sa madaling salita, sa talatang ito, binibigyan ni Kristo ang mga apostoles ng authority na huwag magpatawad. Tignan nyo At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya. Ano daw? Hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Kalahin mo? Damay ba yung inutusan o hindi? Hindi damay. Pero si Jeffrey rin yan, ang tinakbuhan, Mateo 6:14-15. Tingnan natin ang Mateo 6:14-15. Tingnan ninyo ano pinagkaiba. Dito, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. So dito, binibigyan sila ng karapatan na magpatawad yung mga tao. Hindi ito tumutukoy sa mga apostol lang. Si 15, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sa madaling salita, sa talatang ito, oblige ang lahat ng tao magpatawad. Oblige sila. Kasi pag hindi nila pinatawad, hindi rin sila patatawarin ng Diyos. No? Yung hindi nagpatawad, damay dito eh. Yung hindi nagpatawad, damay dito, hindi nagpatawad. Kasi, pag hindi mo pinatawad, hindi ka rin patatawarin. Pero sa Juan 20:23, ibang usapan doon. Sa 1:20:23, binibigyan sila ng karapatan na huwag magpatawad. Tingnan nyo At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Meron ba sinabi dyan? At kung hindi ninyo patatawarin ang kanyang kasalanan, pati rin ikaw hindi pinatawad ng Diyos. Meron ba ganyan dyan? Wala. Jeffrey rin yan, humina ang unawa. Palibasa kasi, Sabadista. Straight to the point. Live. Kaya kapag Sabadista talaga mahina ang unawa. Straight to the point. Live. Straight to the point. Okay. So, at ituloy ngayon, nung binasa ko ito, 1:23, upang ipahiwatig ng mga paring Katoliko sila, bakit? Nagsasagawa ng kumpisal. Hindi sila Judaism, kasi Judaism walang kumpisal doon. Straight to the point. Hindi rin sila Seventh-day Adventist, kasi walang kumpisal sa Seventh-day Adventist. Straight to the point. Hindi rin sila Sabadista na kay William Miller, kasi kay William Miller hindi nagsasagawa ng kumpisal yon. Ito sasagawa ng kumpisal eh. Anong tanong ni Jeffrey niyan? Challenge! Kung tatanggapin mo ba ang challenge na kung mababasa sa 1:20:23 ang salitang Romano Katoliko, ay panalo ka na. At kung hindi, talo ka na. Ano ba naman yun? Strawman fallacy yun. Nang ginamit ko ba ang 1:20:23, ibig sabihin mo mababasa ang Romano Katoliko? Hindi. Yan ay isang pahiwatig na Romano Katolikong pare sila. Bakit? Nagsasagawa ng kumpisal. Nagsasagawa ng kumpisal yan. Huwag mo sabihin hindi kumpisal yan.
Sinong Sabadista ang hindi nagpatawad, yung nagkasala lang sa kanya ang hindi pinatawad, siya hindi damay? Walang ganun. Ang Sabadista, pag hindi yan nagpatawad, pati yung yung hindi nagpatawad, damay. Pero ito hindi. Bakit? Binibigyan sila ng authority na huwag magpatawad. Tingnan nyo, oh. At kung hindi nyo patatawarin ang kaniyang kasalanan, hindi rin siya. Oh, sinabi bang hindi ka rin. Ganun ba sinabi? Hindi ka rin. Ay. Mahina. Mahinang klase. Si Jeffrey yan, mahinang klase. Pero, pero, ito tayo ngayon. Ating balikan yung yung mga ating batayan na kung paano nalukapa si Jeffrey yan. Unang-una, tinanong ko Jeffrey yan patungkol sa kanilang sa Katoliko. Pakinggan nyo ha. Ito yung tanong ko kay Jeffrey yan eh. Ito, tinan mo ha. Tinan ninyo. Tinuod ba ang giingon si inyong The Ministry Magazine nga Katoliko ang gitukod ni Kristo nga iglesia? Yes or no? Okay, Ubag. Katoliko pero dili Romano Katoliko kay dagan ang gagamit sa Katoliko. So inaamin naman niya dito naman ngayon na yung Katoliko daw, pakinggan natin ulit at ating balikan yung sagot ni Jeffrey niya na wait lang. Ito, ating balikan. Tinuod ba ang giingon si inyong The Ministry Magazine nga Katoliko ang gitukod ni Kristo nga iglesia? Yes or no? Okay, Ubag. Katoliko pero dili Romano Katoliko kay dagan ang gagamit sa Katoliko. Okay. So, sabi niya, Katoliko yon, pero hindi Romano Katoliko. So, sinundan ko naman yung kanyang argumento na Katoliko, hindi Romano Katoliko. Eto. So, ito pa ang follow-up question ko sa kanya. Ito. Kani mga apostoles nga giingon sa inyong Ministry Magazine nga sakop sa Katolikong gitukod ni Kristo, mga pari ni sila o dili? Ubag. Agingon dia ay magsasen Katoliko pero dili pare imo ra nang gidugangan. So, inamin niya rito, unang-una, ang iglesia tinatag ni Kristo, Katoliko. Pero hindi lang Roman. Yan ang sabi niya. Inamin niya Katoliko, pero hindi lang Roman. Tapos, tinanong ko siya, mga pare ba sila doon o hindi? Sabi niya, hindi daw mga pare. Hoy, mga pare yun. Si Apostol Pablo, pare. At ibasahin na, Roma 15:16. Tingnan niyo ha. Roma 15:16. At ating simulan sa ating simulan sa 15. Okay, sa sa 14 pala, sa 14 ating simulan. Okay. Ayon sa 14, ganito ang ating mababasa. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunpaman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Sabi niya, mga apostol daw hindi pare. Ano hindi pare? Dagdag ko lang daw, dagdag. Si Apostol Pablo nga pare, tapos yung iba hindi. Ano ba naman to? Ano ba naman klaseng kausap si Jeffrey rin yan? Ngayon, tandaan niyo ha, 3A Media yan. 3A Media ang baba talaga ng IQ level. Hindi daw pare ang mga apostol. Ba't sinabi ni Apostol Pablo dito? Upang maglingkod ni Kristo Jesus bilang pare sa mga hintil. Straight to the point. Live. Tama? Ang liwanag eh. Bilang mga apostoles. Wait lang. Bilang pare sa mga hintil. Ating balikan yung Yan.
So bilang pare sa mga hintil, sabi niya, dinagdagan mo lang yan. Ang dinagdagan ko, ang liwanag doon eh. Una, sabi ng kanilang Ministry Magazine, si Kristo natatag ng Katoliko, inamin naman niya. Pero ang palusot niya, hindi daw yung Roman Catholic. Ganun ba? So, ating ituloy naman ngayon yung yung isa pa niyang video dito na ano natin, na i-save natin. Tinanong ko siya, nagtuturo ba ang mga apostoles sa Katoliko bilang pare? Nagtuturo ba sila bilang pare sa Katoliko? Sabi ni Jeffrey Rinian, wala daw. Ate pakinggan Jeffrey Rinian. Tinuod ba nga nagsangyaw ang mga apostoles sa Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo? Yes or no? No, way mabasa nga ang apostoles nagsangaw sa Iglesia Katolika. Ayan. So, inamin na dito na wala daw mababasa na sila ay nangaral sa Katoliko. Inamin niya Katoliko ang tinatag ng Panginoon, pero hindi Romano. Katoliko daw. So, tapos sabi naman niya ngayon, hindi daw nangaral sa Katoliko. Saan kaya nangaral ang mga apostol? Saan kaya nangaral? Kung hindi sa Katoliko. Okay, tuloy ba din yung mali niya? Yung sinabi niya, wala daw nagsangyaw. Ngayon, dito naman sa pang-apat namang video, babawiin naman niya yan. Sabi niya ha, wala nagsangyaw. Hindi nangaral. Pakinggan niyo ito, isang ito. Kay niingon man ng The Ministry Magazine nga ang Katoliko mao ang iglesia gitukod ni Kristo sa mga apostoles. Buot ba niyo pasabot nga wa sila nagwali dito? Okay, but subag niya. Ang ilang giwali, dili pareho sa iyong giwali. Ang ilang giwali, may balita. Oo. Tinan nyo. Atras abante. Sabi niya, hindi nagwali. Ito naman, nagwali. Ano ba talaga totoo? Nagwali o hindi nagwali? Hindi nagwali o nagwali? Ano ba talaga? Ano ba naman to? Pati ba naman ang sagot na yan? Kontrahan pa kayo? Pero ito, ating i-focus yung video kung saan talagang lukapa talaga si Jeffrey Rinian. Okay, so ating panoorin yung full video. Narito ang full video. Tingnan nyo. O yun ka ba? Nga pagtulunan sa simbahang Katoliko, nga Romano Katoliko, nga dili maglubong sulod sa simbahan o dili nila pare. Yes or no? Yan, tinanong ko siya, sangayon ka ba na ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, hindi pwede ilibing sa loob ng simbahan ng hindi namin pare. Ito tinan niyo to dito nalaglag si Jeffrey niyan eh. Inaamin, tanggap mo ba na aral ng simbahang Romano Katoliko na hindi ka pwede ilibing sa loob ng simbahang Katoliko kung hindi ka pari ng Katoliko? Pakinggan niyo kung paano yan sinagot ni Jeffrey Rinian. Sa moderator, wala ni glubong. Dapat mga sa glubong sa moderator. Yes, palihog. Ang team, mapamato dyan, mo sana sa may tungod sa pagkapare. Hindi, mabot sa glubong. Ang isang wala si pangunta. Hindi niya naintindihan. Sabi niya, ang topic, patutunayan na pare, ba't ako napunta doon sa libing? Natural. Punta ako sa libing kasi ebidensya yun, hindi sila ililibing sa loob ng simbahang Katoliko, kundi sila pare ng Romano Katoliko. Ano ba naman yan? Hindi sila pwede ilibing sa loob ng simbahang Katoliko kung hindi sila mga pare ng simbahang Katoliko. Tuloy. Okay, sige. So, ako nang nakuha, bro. Sige, ako nakuha. So, bro, daw bihangi mo katba nga dili na lang sa daw sa lubong ay focus na sa pare, bro. Counter objection, moderator. Adugay, ako nang ingon naman sa moderator nga ako nang taga-komentaryo. Counter objection, moderator. Okay, sige, check counter. Nasa ko presentation ka ganina, akong balik ko nagbasa, sa tradisyon ng simbahang Katoliko,
Ang paglilibing sa loob ng simbahan ay karaniwang nakalaan lamang para sa mga kilalang miyembro ng simbahan, tulad ng mga santo, obispo at mga pare. Nasa ko presentation na kaganina, na wala niya gi-object nga kawa sa tema. Kay akong gihatag diri moderator, circumstantial evidence o physical evidence. Mayong galigag circumstantial evidence gali, tumutukoy sa mga ebidensyang hindi direkta, ngunit nagpapahiwatig ng posibleng koneksyon sa isang sitwasyon. Muna wala kuning kawa sa tema. Kay naa masamuang doktrina nga dili pwede maglubong sulod sa simbahang Katoliko o sulod sa simbahan sa Romano Katoliko nga dili na mo pare. Di na mo pare, kinahanglan kung ilubong ka sulod sa simbahan Katoliko, pare ka na mo. Eh kung di ka na mo pare, dili ka welcome ilubong sa sulod sa mong simbahan. Di mo na misteryo. Amo mo ng doktrina. So wala ko ning kawas tema. Kaya ang akong pagpapatuod, pinaagi man sa circumstantial evidence. Okay. Okay. So, Counter ko. Dapat mutanan po siya sa kuha sa akong side. Diba? 10 minutes, 10 minutes niya. Hindi nila kaya itong kubaon akong mga presentation. Diba? Yan. Ang sabi niya, hindi ko ba raw kayang gibain ng kanyang presentation? Hoy! Ako affirmative dito, ano ka ba? Straight to the point. Ano rin yan? Pato gigibain ang kanyang presentation, eh, siya ang negative dito. Straight to the point. Nako, ano nangyari? Gigibain ko raw siya. Ako affirmative, ako ang gigibain mo, hindi ikaw. Hindi nga ako ginigiba, bagkos gumawa siya ng strawman fallacy. Straight to the point. Oh, ano ba ang aking paninindigan? Ano ba ang paninindigan kung bakit ang mga apostoles ay mga pari ng Romano Katoliko sapagkat sila inilibing sa loob ng simbahan ng Katoliko. Oh, sila ay inilibing sa loob ng simbahan ng Katoliko. Kaya sila ay mga pari ng Katoliko. Ano ba naman tong kay Rinyan? Straight to the point. Oh, sabi niya, hindi ba kayang gibayan niya presentation ko? Huy, negative ka, uy! Straight to the point. tuloy natin. Ito naman ang sa mga lubong. Okay, ibutang na to. Dito sila gilubong. Tapos sabot pa nga pare na sila Roman Katoliko. Ikaw na mismo nagsulti nga dili basa sa Biblia nagkaroon imong ko pauyonon. Teka. Ito na, may mali naman dito. Sabi niya sa akin, dapat basahin ko sa Biblia. Hindi nga lahat na i-record ng Biblia. Straight to the point. Matigas pala ulo mo eh. Straight to the point. Hindi lahat na i-record ng Biblia. Kaya nga ang Biblia talaga hindi kompleto yan. Hindi kompleto. Hindi na i-record ng Biblia kung paano sila napatay. Hindi na i-record ng Biblia kung saan sila nakarating. Hindi na i-record ng Biblia kung saan sila inilibing. Wala. Dapat basahin ako sa Biblia na alam naman wala doon. Straight to the point. Uy! Jeffrey rin yan. May common sense ka ba? Straight to the point. Kung may common sense ka, ba't hindi mo gamitin? Straight to the point. Ano ba naman to? Jeffrey rin yan. Maang-maangan. Straight to the point. Tatawa. Jeffrey rin yan. Siyempre, akong papatunay. Di ako gagawa ng parang sa pagpapatunay ko. Ano ginagawa ni Jeffrey? Para yata nagpapaka-affirmative. Straight to the point. Eh, negative lang siya doon. Negative lang siya. Ba't nagpapaka-affirmative tong ano na to? Straight to the point. Tuloy natin. Diba? Okay, sakya na to ang imong tubag. Okay, may problema kung di asla gilubog sa Roman. Ala, wala daw problema. Straight to the point. Anong walang problema? Problema mo yun. Pag inamin mo na nakalibing sa amin, ibig sabihin,
tinatanggap mo na paring Katoliko nga siya kasi hindi kami maglilibing sa loob ng simbahan na hindi namin pare. Straight to the point. Sabi niya, walang problema. Ano walang problema? Napakalaki problema mo dun. Tuloy natin ha. Sa Bati Roma, Gilubong. Karon pangutana karon. Pare ba sila sa Ako'y mangutana, oy, ako'y mangutana. Oy, ako'y mangutana. Naunsa naman taong ka. Oo, wala mo kang utana. Kaya Inagtan ako sa unsay sa kaning kwan. Amo ko nang utana. Ag ingon lang ko sa unsay dire sa counter objection nga ang imong pangutana isubay dire sa tema. Ayaw na ng mga lubong, madugay na, bangko na, tagiya sementeryo. Isip ka kayo na. Okay. Wait lang. Basta na ano sa pag-aangkin na may-ari ng sementeryo. Ang simbahan hindi ang sementeryo. Uy. Straight to the point. Rinya, nasan na ba common sense mo Rinya? Na simbahan hindi ang sementeryo. Ang sementeryo nasa labas. Nasa labas ang sementeryo. Ang simbahan hindi ang sementeryo. Ba't may nakalibing dyan? Ang inililibing lang dyan yung mga paring Katoliko. Huy! Ha? Kasi ito? May ano to? Mayong buntag. Sir, nag-text ko kay usa ko ka tigtan-awan sa punto por punto. O niya, pwede ba ko makapangayo sa number ni Father Darwin? Og ako nagpasalamat og dako kay ako nakita ng inyong programa sa TV og doon ako'y gamay nga kantidad. Mo ba? Makatabang sa ginagmay og ako di ay nagpuyo sa Bangko Taas. Oh. Okay. Okay, no? So, muna. Okay. So, may ano dito na hindi pwede ibigay number ni Padre Darwin. Ating mo na replyan na hindi pwede ibigay number ni Father D. Bawal po yun at wala kami number niya. Wala kaming number niya. Okay? Yan. Kasi, hindi namin may bibigay number ni Padre Darwin kasi yung unang-una, hindi niya binibigay number niya. Once malaman ng ibang number niya, mag-change SIM yan, nakakahirap habulin. No? So, ayun lang ha. Okay. So, move tayo ngayon sa ating papatuloy yung ating topic. Ulitin ko ha. Hindi ko may bibigay ang number ni Father Darwin kasi wala kaming number niya. Unang-una, with all honesty, wala kaming number niya. No? Wala kaming number niya. Yung number na ginagamit niya sa live, kahit ipunbook mo pa yon, hindi sa kanya yun. Itong number naman na sa screen, kahit ipunbook mo pa ito, hindi sa kanya ito. Number ko to. Kaya sa mga naghihingi ng number ni Padre Darwin, pasensya kayo, hindi ko may bibigay kasi wala akong maibigay. Wala akong number ni Padre Darwin. Kami lahat sa bahay. Kinokontak lang kami ni Padre Darwin through GC. Meron kami GC sa sa St. Michael the Archangel Office of Healing and Exorcism. Meron kami GC doon. Doon na siya nag-message. Nababasa lang namin. Pero wala kaming number ni Padre Darwin. Okay, tuloy tayo. Okay, nasa atong rules ganina bro. Tima, balik, tima. Okay, nakuha na nako. Nasa atong rules ganina bro Jando kung inyong nakuan na dungo ganina nga dili lang po na to pwede pugson. So next bro. Next bro. Okay, sunod. Teka, wait lang ha. Wala akong nabasa sa rule na hindi pwedeng ipilit ang tanong mali basta nasa paksa. Ang hindi pwedeng ipilit yung fallacy question. Pag fallacy question, hindi pwedeng ipilit yan. Pero yung tanong na nasa paksa, walang rule na hindi pwede ipilit.
Ano ba naman to? Tuloy. Kay sumala sa tradisyon sa simbahan sa Romano Katoliko, ilubong raman sulod sa simbahan sa Katoliko ang among mga pare. O yun ka ba? Nagilubong sulod sa among simbahan ang mga apostoles? Yes or no? Yan. So, dahil sa aming doktrina, aming practice, aming aral, na hindi pwede ililibing sa loob ng simbahang Katoliko ang hindi namin pare. Tanong, sang-ayon ka ba na ang mga apostoles inilibing sa loob ng aming simbahan? Pag nag-yes siya dyan, ibig sabihin, talo na siya kasi nakalibing sabihin pare ng Katoliko. Oh? Hindi yan nililibing dyan kung hindi pare ng Katoliko yan. Bawal yun. Tuloy natin. Okay, yan tubag. Kung itugot na to nga Objection, moderator. Yan, talagang objection ka agad. Dapat categorical question must be answered categorically. Yan. Tuloy. Okay, niabot naman taglubungan ni karon Mr. Moderator. Ayan na, tingnan niyo. Napakatibay na argumento na ating gamitin ang himlayan ng mga apostol. Bakit? Kung saan sila nakahimlay, sila ay nakahimlay doon dahil yun ang iglesia ang kanilang pinangaralan noon. Saan nilibing si Ellen G. White? Sa libingan ba ng mga iglesia ni Cristo na Total Di Manalo? Hindi. Saan nakalibing si Ellen G. White? Sa libingan ba ng mga Baptist at born again? Hindi rin. Saan ba nakalibing si Ellen G. White? Sa libingan ba ng simbahang Katoliko? Wala rin. Saan nakalibing si Ellen G. White? Siyempre, sa libingan ng mga Seventh-day Adventist, propeta nila yun eh. Sila maglilibing doon. Sila ang magsasaayos ng libingan niya. Natural. Common sense naman rin yun. Palibasa kasi pinanganak ka ng nanay mo, wala kang common sense. Ano ba naman yan? Normal. Normal na kami maglilibing. Tagapangaral namin yan eh, natural. Oh, paring Katoliko, pag namatay, sino maglilibing? Kayong mga Sabatista? Ano ba naman to? Napaka... hina talaga ang hina. Ha? Mahina ba talaga? Badulong-dulungan lang. Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga totoo? Oh? Ngayon, pag nag-yes siya dito, talo na siya. Ay, ate tuloy. Yun. Okay, Sige, isa pa kaya na may objection. Oh. Mo decision ng moderator niya. Di nang isa niya mo counter, pero doon na may object. Atop sa ng paminaw ng object. Sige, palihog. Kategorikal akong pangutana. O yun, kay amo man pagtulunan sa Romano Katolikong simbahan, nga dili pwede ilubong sulod sa among simbahan ang dili namo pare, o yun ba siya nga nalubong sulod sa among simbahan ang mga apostoles? Yes or no? okay. Tubag, yang tubago. No. Inyong pagang Yan, narinig nyo? Nag-no siya, balikan natin ha. Yes or no? okay. Tubag, yang tubago. No. Nag-no siya ha? Nag-no. Hindi daw sa loob ng simbahang Katoliko nakalibing ang mga apostol. Inyong pagangkon, nagilubong ang apostoles, kamo rin naglubong-lubong. Pero, diri ta sa tima, ay sa bagatawa, ayaw kataway mo kaugalingon kay di mo ning katawanan. Ha? Anong mingong gogno? Kay ang imong tima manggod, pare sa Romano Katoliko o niya matud mo, lay ang pagtuloan sa apostoles, o niya upo yung basag Biblia, kay di man ka gustong litra por litra, o na nga kung Teka. Dito naman tayo ngayon sa sa lahi nga pagtulunan. Ano?
Ito naman tayo ngayon sa, wait lang ha, sa lahi nga pagtulunan. Wait lang. Kanang lahi nga pagtulunan, kaya yung sinasabi na ano na iba ang aral, meron talagang pagkakaiba kasi may development of doctrines eh. May development of doctrines. Halimbawa, sampulan na lang natin. Wala kang babasa sa Biblia na meron silang sariling simbahan. Wala, sa bahay-bahay lang yan. Oh. Dahil tayo ngayon, meron tayong simbahan, may cathedral, may kapilya. Ibig sabihin ba, sila dapat ganun, meron din? Wala silang ganun. Tayo meron. Pareho, magkaiba. Magkaiba, di ba? Sila wala, tayo meron. Kasi may development of doctrines. Pero ngayon, kung sa pinakaugat lang ng aral, pareho. Halimbawa, binyag. O, yung ating seven sacraments. Ha? Yung ating seven sacraments halimbawa. Wait lang ha. Oh, halimbawa, bautismo. Nasa Biblia ba? Meron. Pareho ba sa apostol? Pareho. Pangalawa, confirmation. Oh, pareho ba sa mga apostol? Yes, pareho. Meron din silang confirmation. Ha? Meron silang confirmation. Eucharist. Oh, pareho. May Eucharist sa mga apostol. Next, reconciliation or confession. Ha? Meron din. Pero, tubig. Up. Open di ay. Narito, tra open no, Try open no. Try. Tapat sa kuwala. Ngayon, ano pa? Tenants. Meron din. Pero kung mo ba? Anong biskuit mo ba? Nasa kuwala dapit, biskuit? Diba na Bana kayo, araw? Nando ka buk? Araw? Araw. Oh. Araw. Dara. Open. Open na ha, open. Ano pa? Anointing of the sick. Anointing of the sick. May anointing of the sick din naman yung mga apostol O di ba pareho? Holy orders, may pagkapare, may deacon, may obispo, holy orders 'yan. Pareho rin naman, di ba? Ano pa, matrimony. Pareho lang eh. Bakit may pagkakaiba na ngayon sa ating panahon? Kasi may development of doctrines. Dati wala yung sign of the cross. Ngayon meron na. Ibig sabihin ba, hindi na sila pare ng Romano Katoliko? Pare pa rin ng Katoliko. Ano ba naman to? Ano ba yatang... para yatang kumulelat. Kaya hindi nga batayan yung yung kopyahan ng araw. Tingnan nyo ha, ang Seventh-day Adventist, ipinipilit nila na sila doon tunay na iglesia. Bakit? Meron bang greeting ang mga apostoles? Happy Sabbath? Ha? Meron bang turo ang mga apostoles? Hukom investigatiba? Wala. Meron bang turo ang mga apostoles na ang kaluluwa ay namamatay? Wala. Katunayan, ang turo ni Kristo, ang kaluluwa hindi napapatay. Basahin natin turo ni Kristo ito. Sabi ni Kristo sa Mateo 10:28, ganito sinabi ni Kristo. Tingnan ninyo sabi ni Kristo ganito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Tingnan nyo? Ang katuruan ni Kristo, huwag mo katakutan ang nakakapatay sa katawan, pero hindi naman nakakapatay ng iyong kaluluwa. Bakit ang katawan mo kaya niyang patayin, ang kaluluwa hindi? Sa kanila, yung kaluluwa at yung katawan, isa lang yun. Pag napatay yung katawan, patay yung kaluluwa. Yun ang kanilang katuruan. Katuruan ni Kristo,
napatay yung katawan, hindi damay ang kaluluwa mo. O ngayon, pareho ba silang turo? Hindi rin, di ba? Oh. Meron bang turo? Meron bang turo ang mga apostoles na tuwing araw ng Sabado pumasok sa Seventh-day Adventist na kapilya? Wala rin naman ah. Wala rin. Wala silang turo na tuwing Sabado pasok sa sinagoga. Turong ganun. Ah. Tapos pakunwari pa itong mga Sabadistang ito, lang niya. Natural, may development of doctrines. Dati walang pagrorosaryo, ngayon meron na. Bakit may development of doctrines? Dahil sa sinabi ni Kristo mismo, sa Mateo 18:18, sabi ni Kristo, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Yan ang reason kung bakit merong development of doctrines, kasi merong mga doktrina na hindi pa nadidiskubre noong unang panahon. Halimbawa, nadiskubre na ba noong unang panahon ang salitang Trinity? Wala. Oh. Ngayon, meron na. Oh. Sa mga sinaunang Biblia, hindi na mababasa. Sa mga modern Biblia, mababasa na siya. Bakit? Kasi meron na. Ano? Ano ba naman to si Jeffrey rin yan? Mukha yatang huminat kumulelat. At feeling nanalo. O ate pagpatuloy yung kanyang yung kanyang video. Ito, tuloy natin. Klaro nga, ang inira ng pag-angkon nga gilubong nga Dili, wala pa sa 20 segundo ang tubag, palihog, next Okay, question. kanang pangutana. Okay. Kanang pangutana nga. Okay. Sunod Kanang pangutana. kamaturon ba kanang. Okay. Sunod pangutana. Kay pagtulunan man namong Romano Katoliko nga ilubong sa among sulod sa among simbahan. Ang among mga pare o gilubong man diha sulod sa among simbahan. Si San Andres, Apostoles Andres. Ingon ka wala siya gilubong. Diin man day siya gilubong nga simbahan aron makita kung diin siya nagpare. Okay. Mr. Moderator, objection ta. Sige, Okay, wala na palihog. yung problema kung asa ilubong. Ibutang na to. Diya ilubong sa kining Vatican. Unsa may naa na Mr. Moderator? Ang gusto na ko ipangutan ng Mr. Moderator, balik ka tima. Ha? Ganun po, yung pamana. Okay, ibutang na to. Nay. Yan nyo ha. Balik sa tema. Nasa tema nga ako eh. Ano ba tema? Patutunayan na ang 12 apostoles ay mga pari ng Romano Katoliko. Asan ang pruweba ko? Eto, nilibing silang lahat sa simbahan ng Romano Katoliko. Kasi hindi pwede ilibing sa loob ng simbahan Katoliko kung hindi namin pare. Ano ka ba? Alam mo naman to. Kaya inilibing sa loob ng simbahan Katoliko kasi pare namin yan. Pare namin. Eh, nahihirapan. Tingnan nyo ha. Jeffrey rin yan. 3A Media. Kulelat nahihirapan. Hindi niya makuha yung ano. Walang logic si Jeffrey rin yan. Ba't ka pa nakuha sa 3A Media? Wala ka naman palang logic. Tama. Ako'y nasa tema. Ako'y nagtitindig ng aking tema. Ano ba ang tema? Patutunayan ko na 12 mga apostol ay mga pari ng Romano Katoliko. Anong ebidensya ko? Sila ay nakahimlay sa loob ng simbahan Katoliko. Bakit? Hindi ililibing yan dyan kung hindi yan mga paring Katoliko. Ano ka ba? Oh. Oh, tapos pag pinatawanan ko siya, nagagalit siya, sabihin niya, huwag mong pagtawanan ng iyong sarili. Lelang ka ba? Ba't ko pagtatawanan ng aking sarili, eh ikaw yung sumasagot ng nakakatawa?
Ano ba naman to? Ikaw yung sumasagot ng nakakatawa. Natural, pagtatawanan kita. Ano yung saywar nila dyan? Ano yung saywar nila dyan? Para tumigas sa kakatawa mo? Sabihin nila, huwag mong pagtawanan ng iyong sarili. Ikaw ang sumasagot eh. Yan ang strategy ng mga sabadista ngayon para wag mo silang pagtawanan. Sabihin nila, wag mong tawanan ng iyong sarili. Kapag naka-encounter kayo ng ganyan, pinagtawanan ninyo sila, tapos sabihin nila, wag mong pagtawanan ng iyong sarili, sabihin mo, hoy, ikaw ang sumasagot, kaya natatawa ako sa'yo. Ano ka ba? Ngayon, halimbawa, siya ang tatanong, tapos yung kanyang tanong, mali-mali naman, bigla kang tumawa. Sabihin niya, huwag mong pagtawanan ng iyong sarili. Sabihin mo naman, hoy, ikaw yung nagtatanong, yung tanong mo nakakatawa. Natural, patatawanan kita. Nalalaw niya yung ano? Yung, ako'y tinatanong ni Jerry Laeg doon sa Cagayan de Oro. Yung mga tanong niyang illogical na hindi lumulusot, pinagtatawanan ko. Tapos yung mga sabay doon, galit si Alperes, yung moderator. Hoy Alperes, moderator ka, ba't ka sumasali? Ang dami, pinatulungan ako doon eh. Una, si Jerry Laeg, kasi kalaban ko si Rinaldo Condino. Ayun, kumampis Jerry Laeg. Pangalawa, kumampi naman si Julito Daig. Pangatlo, kumampi si Alado. Si Wickman Alado. Wickman. No? Wickman Alado yan, mahinang klase. Pakunwari lang na strongman kasi sumisigaw. Pero mahinang klase yan. Ha? Oh, sino pa? Pati mo din ito si Alperes. Sumasali din. 4 sila. Ako lang mag-isa. Meron ba kayong narinig sa mga kasamahan namin na nagsalita rin? Wala. Maging si Win Talibong hindi siya nagsalita. Pero lahat sila, salitaan sila. Ganyan kabangi si Jando Alabado sa paningin ng mga sabadista. Nakita nyo? Ganyan kabangi si Jando Alabado sa paningin ng mga sabadista. 4 nagtulungan para lang itumba ako. Sino yun? Jerry Laeg. Pangalawa, Julito Daig. Pangatlo, si Wickman Alado. Pang-4, si Alperes. Di kayo nahihiya yan, pero tutulungan ninyo. Akin yung pinakamarami. Kasi doon sa kay Brother Wendell, mukhang yatang si lang yun, si Alado lang yun, tsaka si Daig. Sa akin talaga, 4. Ganyan kabangi si Jando Alabado sa paningin ng mga sabadista. Ate ituloy. Dito, pag inamin dito ni Jeffrey Rinya na nakalibing sa simbahang Katoliko ang mga apostoles, yun na ang prebang bumagsak na siya. Bakit? Once na ilibing yan sa loob ng simbahang Katoliko, mga pari ng Katoliko yan. Tuloy natin ang video. Kanang may apostoles, kilubong da sa Roman Katoliko. Usa may naana sa atong debate karon, ang tima balik tima. Counter. Personal dating ba ayo nang awatan nga madugayan ni sa moderator. Madugayan mudagan ni nga tagya sementeryo. Ana man ang resulta na. Tagya sementeryo na pud magadiha. Ayo abagod nimo. Sementeryo, simbahan akong gisgutan abog ang sementeryo. Utok oy. Utak ba utak? Kuba kini barugi among tema nga pare sa mga kani apostoles pare sa Roman Katoliko. Niabot ta ba yung lubong? Unsa ang pangutanhaw wala man ay kwan?
Natural. Ako ang affirmative. Ako affirmative. Ang tema ko, patutunayan ko na Romano Katoliko sila. Sa paanong paraan? Sila'y inilibing sa loob ng simbahang Katoliko. Hindi sementeryo yan. Iba naman to. Ang simbahan, hindi sementeryo. Once nakalibing ka dyan, paring Katoliko ka. Kasi yung mga pare namin, hindi namin inihahalo sa public cemetery. Ano ka ba? Yung aming mga pare, hindi namin yan inihahalo sa public cemetery. Sa loob ng simbahan niya na nakalibing yung aming mga obispo. Oh. Yung mga obispo namin nasa loob ng nasa loob ng simbahan Katoliko nakalibing yan. Oh, tuloy. Ay, hindi ka na tubagon. Mr. Moderator. Okay, kuan lang ka na. Tubagon na ako diri sa moderator. Walay problema kung gilubong sila sa Roma. Ato nga ba na pare na ba sila sa Romang Katolik? Dili, wala ko tubag. Counter. Okay. Counter. Wala pulos na Excuse adunay naghangyo dire sa atong comment section nga Mr. Moderator, warning na nang nakatawa kay appeal di ay sa discussion. Oh. So nag-request sila nga ang katawa daw. Moderator, argin. Tingnan mo, pati pa ng pagtawa ko, reklamo pa nila. Nalala ko tuloy si Eli Soriano. Sabi ni Eli Soriano, ano ba naman itong mga ministro ni Manalo? Pati ba ng pagtawa ko, didemanda pa? Ha? Pati ba naman daw pagtawa ni Soriano, didemanda pa ng INC? Ito naman mga Sabadista, pati ba naman pagtawa ko, idadami pa sa rule na walang tawanan? Wala sa rule yun! Ano ba naman kayo? Natural. Alam ka mag-robot, tutunganga lang. Ako iba ako pag Kumbaga, nanggigigil. Tuloy. Nang tunuay nga, anong pabor ba? Yan na yan, ni Kwan siya. Counter. Napil ka o cross exam. Sige bro, unsay counter nimo bro? Akong counter unang-una, wala ko ning kawas sa tima, moderator. Kaya nga akong tima, matut man ako nga ang 12 ka mga apostoles, mga pare sa Romano Katoliko. Mga pare. Unya, ang gigamit nako moderator, circumstantial evidence. Circumstantial evidence. Kaya dili raman primary evidence ray basihan. Kana yang ipangita niya primary evidence man na. Okay. Wait lang. Okay, tubagon ako. Isa ko Tubagon ako. Ay, ako pa ko naman sa kong counter. Kuan lang para dili tayo agaw. Oo. Isa lang tapos lang patapuson ang unang nag-object, nang nag-counter atong patapuson para dili tayo agaw paminaw sa mga tao. Ayog ko ang counter ko. Ano ha? Moderator ako'y pahinomdom nga wala ko ning kawas sa tema. Kay wala ko nagamit karon og primary evidence. Ang gipangita ni Jeffrey Rinian, primary evidence. Ang gigamit nako circumstantial evidence. Unya, among pagtulunan sa Romano Katoliko, dili pwede ilubong sulod sa among simbahan kung dili siya pare sa Romano Katoliko. Munang wala ko ning kawas sa tema kay nakalubong siya diha, therefore pare siya sa Romano Katoliko. Naako siyang gipangutana. Ha? Kay dili man wala man ka siya gilubong si Apostol Andres usa-usa na ko ng mga apostol ron. Objection, moderator. Aysa. Wala ko niingon nga, paminasa. Gibat-batan og istorya. Wait lang. Sabi niya, gibuhat-buhatan ko daw siya ng istorya. Kaya pakinggan mo ha. Subong siya diha, therefore pare siya sa Romano Katoliko. Naako siyang gipangutana. Ha? Kay dili man wala man ka siya gilubong si Apostol Andres usa-usa na ko ng mga apostol ron. Objection, moderator. Aysa. Wala ko niingon nga, paminasa. Gibat-batan og istorya. Wala ko nagingon nga, wala na gilubong. Narinig niyo yan? Sabi niya, wala na siya sinabi na hindi dyan nilibing. Hindi dyan nilibing. Talaga ba? Wala siya sinabing ganon? Sakto ba? Ingon siya, gibutang-butangan ako siya istorya,
Kay wala daw siya nagsulti nga wala gilubong sa simbahang Katoliko ang mga apostoles. Ha? Mabas din si Divine. Ah. Sabi niya, pinararatangan ko lang daw siya. Bakit? Kasi wala raw siyang sinabi na hindi nilibing sa simbahang Katoliko ang mga apostoles. Totoo ba yun? Totoo yun? Pakinggan natin, tuloy natin ang video. O yun, kay amo man pagtulunan sa Romano Katolikong simbahan, nga dili pwede ilubong sulod sa among simbahan ang dili namo pare, o yun ba siya, nga nalubong sulod sa among simbahan ang mga apostoles? Yes or no? Okay. Tubag. Yang tubag oh. No, 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 no. Oh, nagno siya, di ba? Yan o, sang-ayon ka ba na nailibing ang mga apostoles sa loob ng simbahan ng Katoliko? Sabi niya, ito sagot ko, tagal pa nga mong sagot eh. Sabi niya, no, 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 no. Nagno siya eh. Sabihin ko, tuloy natin ha. Kay dili man wala man ka siya gilubong si Apostol Andres usa-usaw ko ng mga apostol ron. Objection mo dire. Aysa. Wala ako niingon nga paminasa. Gibat-batan og istorya. Wala ako nagingon nga wala da gilubong. No, wala siya gingon wala gilubong. Wala siya gingon wala gilubong. Be ato ko ni ibalik wala pa siya niingon nga wala da gilubong. Ato na ibalik. O yun, kay amo man pagtulunan sa Romano Katolikong simbahan, nga dili pwede ilubong sulod sa among simbahan ang dili namo pare, o yun ba siya, nga nalubong sulod sa among simbahan ang mga apostoles? Yes or no? Okay. Tubag. Yang tubag oh. No, 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 no. Wow! Nagno! 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 Yan na. Nagno siya. Tapos, sabi ko sa kanya, at dahil hindi pala sila nilibing sa loob ng simbahang Katoliko. Objection, moderator! Bakit? Pinararatangan ako. Sinabi ko na yun. Wala ko sinabing ganun. Walang sinabing ganun. Wala sinabing ganun. Sinabi mo nga no eh. O ngayon, baging ka na, ano karugtong? Kung di agilubong. Moderator, wapa ko na human. Okay naman. Wapa ko na human, moderator. Atok ng sige, unsay panapos nimo bro kay para makadesisyon ng Wapa ko na direktor. human. Ganina, magod ako siyang ipangutan na ganina. O yun, baka nga nalubong sa simbahan sa Romano Katoliko ang mga apostol. Hingno manggod siya, moderator? Yes or no? Nagno manggod siya, moderator. Na ako siyang paninglan karon. Kaya nagno man ka siya. Itudlo niya. Diin gilubong si Apostol Andres kung wala siya gilubong sa Cathedral of St. Andrew sa Patras, Greece. Itudlo niya. Diin na magkuhan-kuhan siya karon nga. Una ko ebidensya na ako, circumstantial evidence gamit na ako. Wala ko ning kawastima. Ayan. Sinabi niya kasi kanina na no. Sinabi niya no. Kung no pala, saan nililibing si San Andres kung no? Kasi tanong ko sa kanya sang-ayon ka ba na mga apostoles nilibing sa sa loob ng simbahang Katoliko? Sabi niya, no. Narinig niyo, di ba? Ba narinig niyo? Ang liwanag sabi niya, no. No. Kaya ko nga inulit-ulit No, no, no. Anong tanong ko? Sang-ayon ka ba na inilibing ang mga apostol sa loob ng simbahang Katoliko? Sabi niya, no. Pakinggan niyo sa rin yan. Okay, so ako lang unsay imong paapas nimo bro? Okay. Ang akong pagno, Mr. Moderator, ang pagtulunan. Pataka na po doy, baw ka buta kayo yung tawanan Baka akon sa badista manggod. Nagno daw siya. Nagno daw siya. Tungkol sa pagtulunan, di mo namin ako pangutana. Partag yung pagkasikupag yun.
basta lagi ko lagi ato ma-review sikop oy. Wala na lang unta kagahimo unta og video nga nalukapa ko nimo. Tanaway nigbalos na ko perteng grabihan na hinoon. Ha? Nagrabihan ng kahinoon. O tuloy. Yan na yung ginalay na pagtulunan mo nang ninoko. Ha? Pagtulunan daw. Pagtulunan daw. Pagtulunan ba kung ipangutana? Balikan na to. O yun, kay amo man pagtulunan sa Romano Katolikong simbahan nga dili pwede ilubong sulod sa among simbahan ang dili namo pare. O yun ba siya? O yun ba siya? Nga nalubong sulod sa among simbahan ang nga nalubong sulod sa among simbahan ang mga apostoles. Ang mga apostoles, kaklaruhan na nga pangutana? O yun ba siya nga nalubong sa among simbahan ng mga apostoles? Tagalog, sang-ayon ba siya na inilibing sa loob ng aming simbahan ang mga apostoles? Mula akong pangutana. O yun ka ba? Nga ang mga apostoles gilubong sulod sa among simbahan. Muna ako pangutana ha, O yun ka ba? Nga gilubong sulod sa among simbahan ng mga apostoles. Kung sa itubag ni rin yan. Yes or no? Okay. Tubag. Yang tubag o. No, 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 no. O nya, mamakak na pod. Mamakak na pod. Nagno ko na siya tungod sa pagtulunan. Baka ako jugang sa badistaha ka. Nagno daw siya tungod sa pagtulunan. Nga ako pangutana, o yun ka ba? Nga mga apostoles gilubong sulod sa among simbahan. Tawa ninyo? Tawa ninyo? Oh, aron, muangkon ba na eh? Tuloy natin. Pero diya sa kini pangutana diya gilubong. Usa may nana. Okay, butang o yun ko nga diya gilubong. Pero ang pagtulunan sa apostoles, kaya mismo lang bagsak na. Diya lang gilubong, action lang nila. Okay. Ayun, bagsak na si rin yan. Inamin niya, o yun ko, bagsak na siya. Bagsak na siya. Nga naman, sa pag-uyon niya, nga gilubong sulod sa simbahang katoliko ang mga apostoles, ebidensya ka na nga mga pari sila sa katoliko. Kay dili sila ilubong sulod sa simbahang katoliko kung dili na mga pari sa katoliko. Hindi mo. Tagalogin natin, ano? Bagsak na siya. Tekto. In Tagalog. Bagsak na siya! Ayan. Bagsak na siya. Alam niyo kung bakit siya bumagsak? Kasi nang inamin niya na inilibing ang mga apostoles sa loob ng simbahang katoliko. Therefore, napatunayan sa sinabi niyang yon na mga pari nga sila ng Romano Katoliko. Bakit? Kasi hindi sila ililibing sa loob ng simbahang katoliko kung hindi yan mga pari ng katoliko. Kaya bagsak na siya. Bagsak na siya. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Huh? Nya. De, nakuhanan siya. Na straight to the point. On the spot. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. De, nahuli. Ngayon, ako ba naluka pa o siya? Ha? Ako ba naluka pa o siya? Perteng bagayabuha. Unya mo insist siya nga kasabak ako na juga yun. Ha? Pagkabak ako na ningon bitaw, kungutan na bitaw ko, o yun ka ba? Nga gilubong sulod sa simbahang katoliko ang mga apostoles? Yes or no? Kung sa yan tubag? No.
Unya karon mingon siya, ang akong pagno tungod sa pagtulunan, hilom uy. Hilom uy, pataka lang ka nagtabi. Taka lang kagtabi. La mga sabadista. Luoya sa Tremedya oy. Sino to? Ay, sino daw yan? Verbatim ba? Ingon diri si Humawan Wewking. Hoy Jando, hadlok ka mikigdebate sa former CFD, wa ka na ulaw. Ako nahadlok gihagit bitaw na ako nag Daniel 7 topic na mo. Si Juan? Ako bitaw nagihagit si Alfie Hava. Alfie Hava. Unya kani si Juan. Kani si Denmar Santiago, duha na katima niya nga gihagit sa kuha, wala siya midayon. Duha na katema. Unsay unang tema ni Denmar Santiago nga gihagit sa kuha? Pamatud-an niya nga ang nalabi sa iglesia sa ilang ayang Seventh-day Adventist Church. Nadayon ba to? Naaraman ta ko dire. Ninya gahulat raman ko nila. Ikaduha nga nang gihagit sa kuha ni Denmar Santiago. Former CFD Denmar Santiago. Gihagit ko. Kasi kaduha niyang hagit. Pamatod-an niya nga ang Church of Rome ang gipasabot sa Revelation 13. Pag-abot sa adlaw, before sa adlaw nga magdebate on tami. October 23. Ha? October 23. Before may magdebate sa 23, 22, nag-chat na ko niya. Unsang orasa ang debate? Unsay response ni Denmar Santiago? Sin. Gusto kayo pakita na ko ninyo? Ate pakita be, nga kuan. Si Denmar Santiago. Hadlok Denmar na ko, gatuo mo kuan. O, ate pakita si Denmar Santiago ha. O. Ate pakita ang chat ni Denmar Santiago. Ate pakita. Sinra siya. Uy, ba't ka nagsin lang? Ating search at Denmar. Santiago. Tingnan nyo, Ay, pakita ni. Dara. Ayan. Ito pakita ha. Da. Denmar Santiago. Kita mo na si screen, Hala, dipinsahin ang bakak nimo. Panalip din ang bakak nimo. Nangutan ako ni Denmar Santiago dire. Anong oras ang debate? Naabay reply? Kailan ko nangutana? Wednesday, alas 2:07 sa hapon. Wednesday. Alas 2:07 sa hapon. Unsa man ang Wednesday? October 23. Ang adlaw nga magdebate ming duang Denmar. Former CFD. Denmar Santiago. Pinga kadog hadlok ko, baka konjug ka. Hadlok daw. Ito yung kaduha na kong chat ni Denmar Santiago. Ito ipakita, kaduha na kong chat ni Denmar Santiago. Katoto sa Denmar with Russia. Ito katong Denmar na Russia. Denmar, Russia. Ito pakita ha. Denmar, Russia. Sana to? Basig ihatong gi-delete. Atong ko dire dra.
Oh, Denmark, Russia. Tayo nyo ha. Langot. Kuhan ko diyo. Ayun siya oh. Good AM Russia Vista. Pakiset na at gawa ng poster ang debate namin ni JD Alabado sa October 23. Cargo ko na ang moderator's fee ni JD. Bali 200 ang i-advance pay ko. Tapos update Russia Vista schedule poster Russia Vista. Si Russia nag-okay si Russia. Tanan niyo ha. Nag-okay si Russia. Tuesday pa lang. October 22. Nangutanan ako. Anong oras ito? Kinsa man ang nag-send? Denmark, Santiago! Na! Mamatag na po ka na ako? Mamakak na po ka? Sabadista, mga mabakakon ka? Nga, makak na po ka diha. Ako nang gichat 7 p.m. October 22. Anniversary sa ilang great disappointment. Anniversary sa pagkapalpak ni William Miller nga moabot ko ng Ginoo. Kapila na kaning anniversary ka no? October 22. Alas 7 sa gabi nag-chat nako. Anong oras ito? Pagka alas 7:14 sa gabi Alas 7:14 sa gabi nisin lang si Denmark Santiago. Nisin lang. Wala gani ko reply galing. Nisin lang si Denmark Santiago. Former safe din Isa pala nang angko nga former safety kadlo kan ako. Si Goyo? Si Goyo akong giagit. Goyo, mag-atbang tang duha sa online showdown ta. Ipagawas ang imong mga rason nganong nag-SDA ka. Ako ipagawas ang akong mga rason nganong nagkatoliko ko. Ni Sokol ba si Goyo? Nahadlok si Goyo. Tama na lang, gang. Ni Sokol ba si Goyo? Wala. Sama na lang. Sama na. Ato ibalhin. Ato kung ibalhin. Ato sa ibalhin ko no. Kaya ngun siya ibalhin. Ano man ang hindi natin. Ato, ayaw na. Anya. Kabalo mo. Kabalo mo. Ingon si Goyo. Aya ko makikatubang nimo jando kondisyonan sa kanako. Unsa? Kondisyonan sa kanako. Ayaw na pangondisyon. Sigurista man kang dako murag sugarol. Ayaw na pangondisyon. Kung kamatuoran, gyud ang ibotyag ayaw pangondisyon. Sa adili, mangondisyon jud ko. Gayutan ni. Ay kondisyon. Basaha una sa Biblia nga ang Domingo gitawag ug adlay papahulay kay atong idayon ang showdown. Kung adto na lang nasa showdown na ako ipagawas, ay dili ko. Ano mahadlok man ka? Ay dili ko, gusto ko mo gawas gyud. Ayaw ka bala kagaling, ako'y pagawas. Kani nga Biblia akong gamiton, ang nakapaluka pa ni Ralph Lo Chavez. Diri na ko basahon
Nga ang Domingo adlaw igpapahulay. Nganong mangondisyon pa man ka? Ako lang gong ipagawa sa live. Ingon siya, ay dili ko, dapat i-condition siya yun nako na daangat tubagon ni mo una before ko mo syokol. Ah, tulo na sila kabuok ha, tulo na sila kabuok. Alpi Haba, ako tong giina nga magtalakayan me, ang gitubag sa kuha ni Alpi Haba, inighuman sa debate ni Darwin og ni Bacalares. Uma naman. Manuwa man siya may kontak nako. Kay ni Kurog inyong Alpi Haba. Usa pa, dili magamit sa kuha ni Alpi Haba kana iyang conversion story, kabalo ka og nga no? Dako kay nagsala nga gihimos kagayan di oro. Na ako'y record sa interview nako. Ako mismo ang nag-interview sa pari nga iyang gipuy-an didto. Unya ka ng video ha, ako nang gipasa ni Brad Wendelong ni Brad Tata og sa ubang mga CFD. Kay in kaso manggaling magpagawas-gawas ni si Alpi Haba og testimony niya nga na-convert ko og balik sa Sabadista, ipagawas na mo ang video. Ha? Og unsa iyang kalaki to sa simbahan yang gipuy-an. Karon nga inyong gi-adapt si Alpi Haba, mangugas na sa plato dili pa. Nangay ayaw lag ko andi ha. Ayaw lag pa piling-piling ng mga patutsada ninyong mga bulok. Di magsilbi ng mga patutsada ninyong mga bulok. No? Former CFD, kahadlukan, pabor na nasa kuwahe noon. Ano man, yagi man nag-CFD. Imposible wala na tuloy about sa founder. Imposible wala tuloy about sa founder. Pabor na nako, sa bagay sa CFD halagi na. Tulo na sila kabok kung ipang challenge nako. Tulo na kabok. Ayaw pataka di agmahadlok. Ha? Kung mahadlok pa ko, din ako na-challenge ng tulo. Isa kong unang gi-challenge, si Robert Goyo. Ni Sokol ba? Nahadlok, gi-block pagaling ko. Nga nung i-block man ko niya, nga wala man ko nangansyaw niya, wala mo ko nag-asar-asar sa iya, ha? Anong gi-block man ko niya? Nga tinarong man nga ko istorya. Ako, mang-block ko, ano mang-block ko? Bugal-bugalon man, bro, ayaw, bugal-bugal, bro, kaya di mo na maayo, bro, wala to pagka-religyoso na to, bro. Ayaw na, bugal-bugal, bro. Kunya, kaya di mo patoo. Bro, warningan ka na ako, bro, i-block ka na ako, di ka patoo. Gara lagi hapon, di gi-block. Nya, kung ano gi-block man ko ni Robert Goyo. Oh. Ipagawas na dayon ang video. Ipagawas ang video? Sige. Ato ino si Brother Wendell nga ipagawas ang video. Sa tayo mong kwarto na punog sobre? Hindi ang ginoan na punog sobre ang kwarto? Ala! Nga dili ka manghugas og plato, padragon-dragon pa ka dito. Ala! Hoy, Pihaba! Nagtan-aw man di ka karon. Kanus man nato is-schedule lang atong debate. Abo sa Daniel 7. Sige na, be? Walang lamig itimplaog ka ng gatas ron. Sige daw. Mga kaisona, naglantaw si Alpi Haba. Alpi Haba? Ano sa to schedule to sa tong debate abos Daniel 7? Ano sa? Reply na. Atong mo reply si Alpi Haba. Ano?
Nag-reply na si Alpi Haba. Sige, Alpi Haba. Oh? Sige na, Alpi Haba. Kanus ano to schedule ang atong tema, ang atong debate, Boss Daniel Shite. Nagtalo si Alpi Haba karon ha. Kay dali man kay nag-reply. Sige. Alpi Haba. Alpi Haba. Former CFD Rabaka, ingon sa sila mahadlok daw kuno kunimo. Sige daw Alpi Haba. Alpi Haba. Sama ni. Atras? Ini sabaw. Sabaw sa? Adi mo ini sabaw diri bi? Ini sabaw bi? Ha? Ngao na ta? Ano, giagdan ako diri piniod to. Giagdan ako paniod to. Wala gyud po reply si Alpi Haba. Alpi Haba. Nagtan-aw man ka diha. Kanus ama nato i-debate ang may tungod sa Daniel City Alpi Haba. Tugaya bagod nimo. Ano, ni kurog na kadayon? Dali bagod pa kurugon. Alpi Haba. Nagtanaw man dahil ka diha, nanonood si Alpi Haba ngayon mga kapatid, mga kapuntos. Nanonood si Alpi Haba. Alpi Haba, tubag na dayon. Lugaya oy. Hadlok yung si Alpi Haba nako. Alpi Haba. Ay last big magtawag ka karo kay atong sabutan ang pizza nga atong idebate ang Daniel 7. Human naman ang dialogo ni Padre Darwin og ni Kuan ni Baclares. Sige daw be, tawag daw be. Atong atangan manawag si Alpi Haba na to. Alpi Haba, tawag din Alpi Haba kay na ako di sa linya. Sige na, dugaya mo to tawag ni Alpi Haba oy. Alpi Haba, sige na, tawag na. Yaw mo na. Ha? Ha? Sige na, Alpi Haba, tawag na Alpi Haba. O na. Oh. Oy, Jumawan Wiw King, asa man nagipang hinambog nimong former CFD, wala na nawag lagi. Ha? Asa man na? Asa naman na? Sige na. Sige na, pagawas dito. So. Ako kuno yang giagad. Ako kuno yang giagad kuno. Ako imong giagad. Oh, nanawag na jud ko sa live. Sa live na jud ko ni nagkuan. Nagkuan ni Alpi Haba. Alpi Haba. Kanus aman ta magdialogo. Ha? Wala lagi ni response lagi ni si Alpi Haba lagi. Alpi Haba. Alpi Haba. Bro, basing ka na si Humawan si Alpi Baha. Uy, sige, ako din patawago doon ni Alpi Haba. O, sige, ako'y manawag ni Alpi Haba. O, ako'y manawag ni Alpi Haba, ha? Okay. Ako'y manawag ni Alpi Haba. Iyan na messenger ako tawagan, ha? Iyan na messenger.
Okay, dito bag. Ano ninyo, mutubag ba? Oy! Ito, gipalong? Ingon si Kuan, ingon si Humawan. Kung ako'y naituyo, ako'y manawag. Ako'y nanawag, mo lagi ito baga. Atong otrohog tawag si Alpihaba. Otrohog tawag si Alpihaba, ako mutubag ba ha? Yan. Yan na yan. Hmm. Yun lang. Ilagay nga wag ito bago. Ah, didn't answer. Didn't answer. Nya, Humawan, patulay-tulay pa ka diha? Ah. Ingon si Humawan. Mahadlok daw ko sa former CFD. Mahadlok daw ko sa former CFD. Ha? Ako? Mahadlok? Asa repeat ako nahadlok? Ah, kita ninyo? Anya? Ha? Anya? Matod pa niya, ipagawas ang video. Ato lang ni ipadungog lang kay ulat man ta sa signal di ba Wendel ato lang ni ipadungog ha. For the sake nga gato siya siguro og kanang wala koy video. Ako lang ni ipadungog. Hmm. Yung kanon ha. Okay, wait lang. Ato kuan be. Ate padungog kay siguro binuang ra ko wala na video eh. Kaya daw wala ko'y video. Kung anon ha. Wait lang. Wait pa lang, inon tag wala tayo video. Itong ato lang ni padungog. Balik ko ba? Pambitaw ka ng murag ko ano ba? Palakbit lang. Okay, ato yung sinispeakers. Dara? Dara. Ako lang ni padungog ha. Ato sa okay. Ang bed na nakita ang bed. Dara. Maing gabi, Father Datoy. Maayong gabi, Brad Jando. Father Datoy today, Father Datoy. Ang purpose ani ga plano miya ni Marilyn Talibong, ako makadto mi Cagayan, among interviewon si ikaw, Father Datoy kay tungod lagi aning kalat nga istorya ba nga si Alpihaba. Ako witness mong ko atong kuan pagkatoliko niya kay nagkadebate sila Wendell sa Osami City. Kuyog sila ni John de la Peña, SDA siya ato.
wala silang Brother Wendell about sa Mother of God, napildi ni si Alpihaba. Human siya kapildihan, na sila sabot Brother Wendell, next topic about Sabat, wala na dayon, wala na ipakita. Then, tuwa din sa DXDD naghulat, pag uli na mo, na isundil yung mga libro kay nagkatoliko na siya. Nisunod, nahimo na siyang Catholic Faith Defender, CF Lab nga officer. Dayon, ilang human sa debate ni Alpihaba o ni Denmar Santiago, nibalik sa Sabadista. Unya karon nagpagawa sa conversion story nga nagbalik siya sa SDA tungod sa rason nga nakita daw niya nga daghan kunog sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Pero ako nga ang doktrina sa Katoliko. Pero ako isip kanhipod nga Seventh-day Adventist dili ko mutuo sa iyang istorya kay CFD gug ka, di ba? Unya may daghang sayop. Karon naghimo siya conversion story among ibasura ni Brother Wendell. Gikan man siya dinhi sa imuha, unsa may nahitabo og nganong gipapahawa siya. Yan nahitabo 2013 to 14 na-assign ko sa parochial vicar sa Mantikaw, St. Anthony de Padua Parish. Administrator ko sa tuod. Unya siya adtong higayon na si Iflamer na siya sa sakop ni Brad Fernan Presillas. O dito gidala na ko siya dito sa tuod. Nga aron nga siya dito kanunay siya dito tanan mo mga chapels na siya dito. Apologetic sa akong parokya. So ni kuan siya dito. Gani pa seminar ko sa mga CFLA uban sila sa CFLAmer, CFLAM, Brad Fernan Presillas, siya. So ako dayon siyang gihangyo nga dito sa akong parokya. Nga niabot to siya og 3-4 ka tuig dito sa tuod Mantikaw. Pag-abot dito kay tingalan naman lang ko kay nag-text naman lang siya dito. Pag-text niya dito na kuan daw siya. Pag-text niya dito sa kuan nga mo anhi siya din sa Cagayan kay iyang tabon iyang misis ug iyang mga anak niya kay ingko nga sige lang. Okay lang. Pero kay niduol man akong principal sa kuan nga. Pwede di naman ako namo makuan si Alfie makontak. Nakakuan nagagamit ra to siya og 7,000 na kwarta. Up. Di sana ako tiwason eh. Oh. Hindi na ako tiwason eh. Kay basta. Daga pa siya gibutyag dire. Hasta ang driver ni Father Datoy, ako po nga interview. Yan, langhatag jud ko ni kopya gyud sa ubang CFD sa Osamis. No? Sa nangayog kopya, katuro pong masaligan na po na ako kung gitagaan. Di po ko muhatag og kanang ko ano eh. Sa kisa na litagaan. Katuro sinaligan na nako kung gitagaan ako. Oh. Kami man duan ni Brother Wendell kang magplano ani unta nga interview ho ni si Padre Datoy. O niya ang nahitabo kay tungod lagi sa kabisi sa nahitabo nga debate, very busy na kayo mas ang debate, mo to nga nahitabo. Isindan ako kuan si Brother Wendell video. Brother Wendell ako ni sa imuha. Oh. Anong basi katoo si Alpihaba nga wala interview ang nahitabo. Na interview na nahitabo oy. Naikopya si Brother Tata, naikopya si Brother Wendell, naikopya si Brother Arnold. Dagang akong gitagaan ako mga kopya. Mga CFD nga akong gisaligan. No? Kay ingon ko nila nga kamuray bahala na og kanus-an nyo na ipagawas. Ana ko ni Brother Wendell. So kana interview yun, actual interview yun eh. Oh. Anang Alpihaba, kung tinuod ka nga kuan ka, willing ka makigdialogo sa ako open man ko.
Pin man ko, sa pagbuti Tagalog ta, namin ito Tagalog ay, dagang mo Tagalog. Problema, dagang mo, baka mo Tagalog. No? Na-interview, bro. Sige to, kag wala interview, bro. Ang kauban ng kuha ni si James Consinsino. Ato, ako po ito kitaga-kopya si James Consinsino. Napoy kopya sa Padre Darwin po, ako kitagaan. Nakang kitaga-kopya. Sa moong video. Interview kang Father Datoyog sa iyang driver. No, ay pangambog sa muan ng iyang conversion story, oy. Ay pangambog sa muan ng iyang conversion story. Iyang conversion story, basura na, basura. Ini pangambog sa muan ng conversion story ni Alpiaba. Basura na. Okay, kay gitawag naman jud ko kay maniud to na mukaon sa ko paniud to, ha? Basta si Alpihaba. Lagi magawas na ko ron. Basta si Alpihaba. Saan ang puli mong diaper naman po? Asin mong diaper? Imo na po yung tangtang yung mong diaper? Lagi magawas na lagi ko. Gawas na lagi ko. Kita man gyud mo ha, kaduwa na ko gitawagan si Alpihaba kay matud pa ni Humawan, ako'y naituyo, ako'y manawag, nanawag ko kaduha, wag gyud to baga. Okay, dito ko kutob kay apurado na kay si Divine. Okay. Lagi paingon na. Lagi na. Bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!